as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hello, good evening everyone. Nandito na naman po tayo sa ating pong gawain, Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong katapatan sa atin, sa kanya pong kabutihan. At gayon din naman, nais kong pasalamatan po ang effort po ni Preacher Jedmark Cirilla at ni Sister Arabel Bautista. Tingnan nyo naman ang background natin ngayon, di ba? Ayan, napakaganda. Okay, thank you so much sa effort ninyo. Malaking bagay ito. Bahagi kayo talaga ng ministeryo nating ito. At ngayon po, sa ating pagsisimula, gusto ko pong unahin yung pagbati po sa ating pong mga celebrants. Okay, grabe po yung mga celebrants natin ngayon. May mga talagang nagpapa-shoutout pa, katulad nitong unang babanggitin ko sa inyo. Kahiling-hilingan po ito ni Sister Chari Pulyoso. Hiling niya na i-shoutout daw po at humabol pa si Teacher Flo na i-shoutout daw po ito. Sikat na sikat tong celebrant na ito. So happy birthday Sister Denden Aliado. Ang aking pong masasabi sa iyo, Sister Denden, pwede na. Amen? Pwede na. Ganon din po ang aking pong dear brother, si Dico Danny De Vega. Birthday din po niya today. Dico, tawagan na lang tayo. At isa po sa kapatiran po natin sa Sydney, Australia. Ito po yung masayahin po na kapatid natin doon. Walang iba kundi si Sister Riva. Sister Riva, happy birthday. Thank you sa masayahing espiritu mo. Pag nandiyan kami, isa ka sa nagpapasaya sa amin. At isa pa po, from Sydney, Australia. Sila po'y nasa pangangasiwa po ni Pastor Jonathan Medina, ang ating pong kaibigan. So,
Ito po ay wala iba kundi si Mami Caridad. Mami Caridad Grapilon, happy birthday po. Naway palakasin po kayong patuloy ng ating pong Panginoon. Ito namang si Mami, pagka napunta ka sa gawain po nila roon, alagang-alaga ka naman ito sa picture. Napakahusay, magkukuha po ng litrato. Ano po? So, Mami Caridad, happy birthday po. At isa po sa akin pong inaanak, walang iba kundi si Pastor Rico Recto. Pastor Rico Recto, happy birthday. At isang manggagawa pa rin po ng Panginoon, si Pastor Marlon Nebre. Pastor, happy birthday po. Naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon at na-enjoy nyo nawa ang pagbati po namin sa inyo. Ganon din po, may mga wedding anniversaries po. Of course, nahabol ko po yung kila preacher, kila Brother Manny, kahapon doon sa kanila pong wedding anniversary. At ngayon po, nais nating batiin si Preacher Harry and Sister Ches de la Cruz para sa kanilang wedding anniversary. Preacher Harry, Sister Ches, happy wedding anniversary sa inyo. Ganon din po ang aking matalik na kaibigan. Hindi lang yon, kumpare at kumare. Walang iba kundi si Pastor Edwin at si Sister Didit. Happy anniversary. Mga kaibigan namin, kumpare at kumari po namin, i-enjoy nyo po ang inyong celebration at nawa patuloy po tayo na pagpalain po ng ating Panginoon. So, yan po muna, mga pagbati po ang inuna natin at bago po tayo manalangin, makinig muna po tayo ng isang tanging bilang. And then those that remain shall be quickly changed at the midnight cry. We'll be going home. I hear the sound of the mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the chord, and the midnight cry will be going home when Jesus steps out on the cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and those that remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilled. There's signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father, and he says, son, get your children. At the midnight cry, the bride of Christ will rise when Jesus steps out on the cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him
like holy like light when Jesus comes again. Comes again. Thank you so much, Rojas Sister, sa inyong napakagandang tanging bilang. Ngayon po ay magpapatuloy na po tayo at magbibigay pansin po tayo sa ating pong mga panalangin para sa ating pong opening prayer and at the same time, yung ilan sa mga prayer request na pinadala po sa atin. Si Sister Ricky De Vera, ipag-pray po natin yung pain na kanyang nararamdaman. So, isama po natin patuloy yung prayer para po kay Dave De Vera. Ito po yung papers para sa Canada po. So, ganun din naman, isama po natin sa prayer ang Darcy F. Bible Study Group sa kalooban ng Panginoon. Kung ito po'y pwede nang masimulan uli o maibalik, ano po? Ganun din po si Ate Maan. Ipag-pray po natin yung kanyang pagkahilo at yung nararamdaman po niya. So, nawa ay palakasin po siya ng Panginoon. Si Brother Andre, meron po siyang kasamahan na nag-positive sa COVID-19. So, ipag-pray natin na maingatan po siya ng Panginoon at nawa huwag po siyang mahawa. Okay? Si Brother Andre at siyempre po pati yung buong pamilya. Tapos, yung pong panghihina na nararamdaman po ng mother po ni Sister Lila. Ano po? Si Nene Sembran. Nanay Nene Sembran. Isama po natin sa panalangin yan. At ganun din po, mga kapatid, mga minamahal, ipag-pray po natin na talagang patuloy na pagalingin, palakasin ng Panginoon si Sister Catherine Reyes at naway mag-provide ang Panginoon para sa mga ilan po sa mga gastusin po nila. And please include yung pong Reyes family. So sige po, manalangin na po tayo para sa gabay ng Diyos sa ating pong gawain ngayong gabing ito. Let us pray. Lord, thank you so much sa iyo pong patuloy na paggabay po sa amin at sa pribilehiyo na kami po'y makapagministeryo sa amin pong mga kababayan at sa lahat ng mga nakakasubaybay sa gawain ito. Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na maglinis ng aming mga puso upang maging karapat-dapat po kami sa iyo pong pangungusap na gagawin sa amin, Panginoon. Hiling po namin, o aming Diyos, ang ilan sa mga prayer requests na naipadala po sa amin. Patuloy po namin nilalapit si Brother Dave De Vera, patungkol sa mga papeles, sa mga bagay na kaugnay sa kanya pong plano para sa Canada. Ganon din po si Ricky De Vera, yung kanyang pain na nararamdaman. Nawa, ikaw po dakilang Diyos ang mag-ingat sa kanya at humipo sa kanyang katawan lupa. Si Ate Maan po, yung kanyang pagkahilo. Nawa, Panginoon, alalayan mo po, alagaan mo po siya at nawa makarecover po siya kaagad, Panginoon. Tingin ko po ang iyong laging patnubay sa kanya at sa kanyang pamilya. Maging ang Darcy F. Bible Study Group sa iyong kalooban, ikaw po ang magbigay ng go signal kung po pwede na pong maipagpatuloy ang kanila pong Bible study. Ganon din po ang mother po ni Sister Lila sa kanyang panghihina. O Panginoon, ikaw po magpalakas sa kanya. Pagalingin mo po ang kanyang nararamdaman, si Nanay Nene Sembran. Panginoon, patuloy po namin inilalapit sa iyo, maging si Brother Andre, na nawawag po siyang mahawa ng COVID-19, Panginoon. Ingatan mo po siya, palakasin mo po siya, maging ang kanyang buong pamilya. At ang patuloy na pagsamo po namin para po kay Sister Catherine, kay Cathy, Panginoon, nawa pagalingin mo na po siya. Dakilan Diyos, dalangin po namin ang iyong masaganang provisyon upang matugunan po ang kanilang mga bayarin. Ganun din po, dakilan Diyos ang kabuuan ng pamilya. Ingatan mo po at sa iyo po namin sila inilalapit, Panginoon. Hiling po namin ang aming bansa at ang lahat ng bansang apektado po ng COVID-19, ng crisis na ito. Ganun din po ang lahat ng mga frontliners. At Panginoon, hiling ko po na sa lahat ng mga may kaarawan, ikaw po ang magpalang higit sa kanilang mga buhay, maging sa mga nagdiriwang ng anibersaryo. Muli po, Panginoon Diyos, gabayan mo po ang aming pagsasama-sama sa pakikinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon po, let us hear another special number. At blessing po ito. Nahilingan po natin yung mga kapatid po natin sa Living Water Baptist Mission, London. I don't understand how a God so divine could lower himself
to a life such as mine, and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and give me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Wow, amen. Thank you so much mga anak. So sila po si Shanine at si Nicole. Sila po ay sa gawain ng Panginoon sa Living Water Baptist Mission, London, sa pangunguna po ni Pastor Chris Balino. Maraming salamat. So again, Rojas Sisters, thank you so much. At gayon din naman sa magkapatid na ating pong napakinggan. So this time, tuloy-tuloy na po tayo sa preaching. At ang ating pong teksto ngayon, John chapter 8. John chapter 8 verses 31 to 47. And I would like to share with you the message of the Lord that I entitled,
understanding your spiritual standing. Again, understanding your spiritual standing. Basahin po natin ang ating teksto, John chapter 8, verses 31 to 47. Ganito po ang sabi ng Bible. Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue in my word, then are you my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. I speak that which I have seen with my Father, and you do that which ye have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. Jesus said unto them, If God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Verse number 44, Ye are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me not. Which of you convinceth me of sin? If I say the truth, why do you not believe me? He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Purihin po at pagpalain ng pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, muli po naming pinagkakatiwala sa iyo ang oras na ito ng aming pong pag-aaral. Ang oras na ito ng aming pakikinig ng iyong banal na salita. Lord, gabayan mo po kami. Nawa dakilang Diyos, magpasako po kami sa iyong banal na kautusan, sa iyong banal na salita, at hiling ko po na ikaw ang siyang pumuspos sa akin. Give me wisdom, Heavenly Father, and please empower me. Thank you so much for this great opportunity. Thank you even for our friends and visitors na nakasama po namin ngayon sa pag-aaralang ito. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ng lubusan ang aming pong pangangaral na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? So maganda po sa ating pong introduction, may consider po natin yung background. This is about the conversation and confrontation of our Lord Jesus Christ sa mga masasabi po nating strictly religious people and self-righteous people. Katulad rin po ng makikita natin sa ating pong panahon ngayon, na ang iba't ibang mga tao po ay may kani-kaniyang mga ipinapangahas at pinangahawakan. And that is why nakita ko po ang kahalagahan na ating pong talakayin ang mensaheng ito. Mga kapatid, mga minamahal, ang kausap po niya ay mga Hudyo, na kung saan po mga may pinangahawakang relihiyon, mga Hudyo na ang tingin po sa kanilang mga sarili ay matuwid. Ito po ang ating pong magandang maunawaan ngayon. Sa usapan po ng buhay ng sangkatauhan, a lot of people are very much concerned sa mga bagay na pisikal, sa mga bagay na pinansyal, sa mga bagay na material. And in fact, sa ating presenting kalagayan, yun po ang marami pong worries ng mga tao. Yung pong anong kakainin namin, paano na yung trabaho namin. Pero kamusta po kaya kung ang pag-uusapan natin yung ating pong espiritual na kalagayan? Alam niyo po ba na lahat ng inaalala ng tao, kung tutusin, ito po'y mga pansamantala. Hindi po yan ang mananatili sa habang panahon. But you know, pag nag-usap po tayo ng mga bagay na espiritual, sa akin po, kung naiintindihan po natin ang Diyos at ang kanyang salita, ito ang dapat mas binibigyan po natin ng pagpapahalaga at pansin sa ating buhay.
Kaya nga sa ating pag-aaral ngayon, ang hiling ko po ay ang ating pong unawain, alamin, tuklasin kung ano po ang ating spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Kung tayo po ay mga relihiyosong tao, kung tayo po ay mga self-righteous people, then tingnan po natin, malaya po nating bigyan ng pagkakataon ng ating sarili na mapakinggan po ang mensahe, maunawaan po ang mensahe, and then iharap po natin ang ating sarili, hindi sa pananaw at paningin ng tao, kundi ng ating Panginoon Diyos. Ilang bagay po ang nais kong bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Number 1, let us check and clear up our spiritual standing. Let us check and clear up. Ano po ba talaga? Suriin po natin. Ano po ba talaga ang katayuan nating espiritual sa harapan ng Panginoon? Sino po ba tayo at ano po ba talaga tayo? Well, sa ating pong binasa, naniniwala po ako na somehow nagka-idea na po kayo. Because these people are claiming na sila po ay sa Diyos. At ang ipinapangahas po nila sapagkat sila raw po ay galing sa lipi ni Abraham. Kung pag-aaralan niyo po ang background ng mga taong ito, kaya nga sinasabi ko kanina, sila po ay mga deboto, panatiko, stricto, super religious. Ang talagang pinangahawakan nila, relihiyon. Ang pinaglalaban po nila, relihiyon. At alam niyo po, mga matutuwid sa tingin sa kanilang sarili. At yan po'y makikita nyo sa naging conversation po na ikinoconfess po nila yung kanilang katuwiran na pangsarili. At doon po natin makikita kung paano pong nirebuke sila ng Panginoon. Now, let me share with you sa ating pong pag-aaral, ano po ba talaga, kung ang pag-uusapan natin ang tao sa pangkalahatan, ano po ba talaga ang ating klarong katayuan sa harapan ng Panginoon? Kasi ang puntos po natin is about checking. Ano po? Let us check and clear up our spiritual standing. Sa Biblia po, itinuturo na mula po kay Adam, mula po sa kauna-unahang taong nilikha, ang sabi po ng Bible, lahat daw po ay nagkasala. I remember when the psalmist said, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Kumbaga sa idea po, lahat ng tao mula kay Abraham, namana po natin ang makasalanang likas, kaya hindi na po nakapagtataka na ang mundong ito ay pasama ng pasama, at ang tao po hindi mo kailangang turuan para po magkasala. Maliwanag po yan. Wala kayong makikita na matinong magulang na kapag ka nagkaanak, ang gugustuhin po niya maturuan ng pagsisinungaling ang kanyang anak. Wala pong matinong magulang na magtuturo po ng masamang asal sa kanyang anak. Ang ibig ko pong sabihin, ang akin pong tinitiyak, ang mga magulang po, hindi po gagawin yan. Pero bakit may mga bata na lumalaki na nagsisinungaling? Bakit po nangyayari na sila'y nagkakasala? You know why? Nature. That is our nature. Because of the sinful nature na ating pong namana sa ating pong unang magulang. Ito po'y klaro na sinabi po ng turo ni Apostol Pablo. Sabi po niya sa Roma 5 at talatang 12. Romans chapter 5, please. At dito po sa ganitong pag-aaral, gusto ko pong makita po ninyo ng malinaw na ito po ang deklarasyon ng Bible. In Romans chapter 5, verse number 12, ang sabi po ni Apostol Pablo, wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. So then death passed upon all men, for that all have sinned. Mga minamahal, ano po ang ating espiritual na katayuan? You better understand that. You better learn from the teaching of God's Word kung ano po ang ating pong spiritual standing. We are all sinners. Ako at ikaw ay makasalanan. Niliwanag ko po sa inyo kanina, mula po kay Adam, ang sabi po ng Bible, wherefore as by one man sin entered into the world. At kung papaano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan, at dahil dito ang kamatayan ay naranasan ng lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. So lumalabas po, because we are all sinners, we are spiritually dead. Ang kamatayay naranasan ng lahat. Ano po ang pinag-uusapang kamatayan na naranasan ng lahat? Hindi po ba? Ito po ay ang spiritual na kamatayan.
na dahil po sa kasalanan, we are separated from God. Ako at ikaw ay hiwalay sa Diyos. Anuman ang relihiyong kinabibilangan po natin, anuman po ang pagpapakabait na gawin po natin, sa usapang pang-espiritual na kalagayan, in the sight of God, in the teaching of God's Word, spiritually speaking, we are all dead. We are all separated from God because of sin. So ito ngayon ang kailangan nating i-deal. Diba? Check and clear up our spiritual standing. Ang akin pong titiyakin sa inyo that the Bible is very true and very right. Na ang deklarasyon po, lahat ng tao ay makasalanan. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. So we are all sinners. Because of that, spiritually, we are all dead. And because of that, ang sabi po ng Bible, subject po tayo sa kapahamakan. Ang sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kanina, pinag-uusapan natin yung spiritual na kamatayan. Ito naman po, hindi lang basta physical na kamatayan, kundi ito po ay ang eternal na kamatayan. Kung paano pong ang kaligtasan, eternal life, yung pong kapahamakan naman, eternal death. Eternal separation from God. Yun po yung sinasabi po ng Revelation, chapter 20, verses 14 and 15. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So meron pong kapahamakan. Yan po ang katayuan ng lahat ng tao. Again, hindi po natin pinag-uusapan ng mga relihiyong kinabibilangan. Ang pinag-uusapan natin ay ang klarong deklarasyon ng banal na kasulatan patungkol sa spiritual na kalagayan ng lahat ng tao. Ako at ikaw, mula po kay Adam, lahat po tayo, ang sabi ng Biblia, tayo po'y makasalanan. At ang sabi ng Biblia, tayo po'y patay spiritual. At ang sabi ng Biblia, tayo tiyak na papapahamak sa apoy ng impyerno. Now, balikan po natin yung teksto natin. Hindi ba sa conversation po nila, ang sabi po ng mga masasabi nating mga Hudyo na ito, kasi sinasabihan sila ng Panginoon, you shall know the truth and the truth shall make you free. At sabi nila, paano kami palalaya? Hindi naman kami naging alipin ng kahit sino. Anong pinaunawa ng Panginoon? Ang nakakagawa ng kasalanan. Hindi ba? Ang linaw po mga kapatid, nang sinabi ng Panginoon sa verse 34, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Mga kapatid, ang tanong ngayon, sino po ba hindi nakakagawa ng kasalanan? So the Lord Jesus Christ is actually emphasizing to them their spiritual standing that we are all sinners. That they are sinners, mga kapatid. How about us? Kamusta po tayo? Tayo ba hindi makasalanan? Hindi ko tinatanong kung mabait po tayo. Di ba? Kasi yan po masasabi po natin sa pamantayan ng tao. Ang tinatanong ko, hindi po ba tayo makasalanan? Lahat naman talaga nagkasala Opo, malaking problema po yan. Dahil lahat nga tayo nagkasala, lahat tayo pupunta sa kapahamakan, sa impyerno po, kahit ano pa ang gawin po natin pag-aangkin. Tingnan niyo po ang sabi po ng Bible, mga kapatid. Madiin na sinasabi po nila, kay Abraham kami. Diba? Ang sabi po nila, mga minamahal, sa verse number 39. Sige po. Ang sabi po ng verse number 39, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that had told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. So dito po mga kapatid, siguro po magandang makita natin yung ikalawang puntos natin. Maganda po una, to check and to clear up our spiritual standing. Pangalawa po, we need to correct our spiritual standing. Itama natin
yung kalagayan natin. Baka mamaya katulad tayo nitong mga taong ito na meron tayong kineklaim na yun ang pinagbabatayan natin. Make sure na tama ang claim natin. Kahit kanino ka pang lahi ng galing, dapat mong malaman, makasalanan po tayong lahat. Kahit sa ang relihiyong pa po tayo napapabilang, lahat po tayo ay makasalanan. Kaya nga ang sabi po ng Panginoong Jesus, mga minamahal, sa kanila, masakit po ito, confrontation po ito ang kalagayan ng bawat taong makasalanan, verse number 44. Ye are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Sa isip-isip ko po, sa sinabing ito ng ating Panginoon, sino makakalusot? Ito pong mga nagkiklaim na ito na sa Diyos daw po sila, ang sabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid, pansinin niyo po, ang sabi ng verse number 37, I know that ye are Abraham's seed. So, hindi kinontra ng Panginoon. Sige, lahi kayo ni Abraham. Pero ang sabi po niya, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. Kay Abraham nga kayo nang galing, pero wala namang lugar ang salita ko sa inyo. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanila. Verse number 38, I speak that which I have seen with my father, and you do that which you have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Yan po maliwanag na claim po nila. Ang akala po nila, siguro parang yung mga nagkiklaim din, lahat naman ng tao, anak ng Diyos. That is wrong. Napakamali po niyan. Wala pong biblical basis yan na lahat ng tao, anak ng Diyos. Hindi po, lahat ng tao, nilalang ng Panginoon. Pero ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus Kristo lamang. Ang sabi po ng verse number 42. Okay? Verse number 42. Jesus said unto them, if God were your father, you would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. So, mga kapatid, mga minamahal, pagdating ng verse number 4, masakit na pahayag ng Panginoon. Kaya nga, liwanagin po natin yung ating spiritual standing. The Lord Jesus Christ Himself ang nagsabi po sa mga taong ito na nagke-claim. May relihiyon po sila, matutuwid sila sa tingin nila sa sarili nila, but the Lord Jesus Christ told them, ye are of your father, the devil. Sino po ba ang lalabas na anak daw po ng Diablo? Yun daw pong mga hindi nabubuhay sa katotohanan. Ang sabi po, ye are of your father the devil, and the lust of your father will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. And because I tell you the truth, you believe me not. Yan po yung magandang isipin po natin. Bakit pa may mga tao na gustong-gustong i-claim na sa Diyos sila, pero ayaw naman tanggapin yung sinasabi ng Panginoon? Diba? Bakit hindi magkasya sa kanila ang salita ng Diyos na katulad po ng sinasabi ng Panginoong Jesus? Diba? Bakit hindi sapat sa inyo ang salita ko? Bakit hindi nyo sinasampalatayanan ang salita ko? Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanila. Naalala ko po sa Matthew chapter 7. Hindi po ba? Mula po sa verse number 21. Sige po, para mas ma-appreciate ng bawat isa po sa atin. Ito po ay nabanggit na natin nung minsan, pero gusto po nating muling papagtibayin sa ating pong pinag-aaralan ngayong gabing ito. Ang sabi po ng verse number 21 ng Matthew chapter 7, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Verse number 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. You see? Yun ang reason kung bakit dapat i-correct na po natin ngayon.
Di ba? Matapos po nating i-clear up, matapos nating i-check kung ano talaga ang ating spiritual standing, niliwanag ko po sa inyo, makasalanan daw po tayong lahat. At dahil tayo po'y makasalanan, spiritually, patay po tayo. Ang kailangan natin, buhayin ng Panginoon sa spirito, mga minamahal. Dahil subject po tayo sa kapahamakan. Kaya ang tama, i-correct natin ang spiritual standing po natin. Kasi kung hindi nakakalungkot ito, asang-asa po tayo. Dahil nagpaka-religyoso tayo, nagpakabait po tayo, ginawa natin ang lahat ng sikap po natin. Pero mga kapatid, because that is not the way of God, hindi po yun ang ayon sa katuruan ng salita ng Panginoon na nanghawakan ka sa pagka-religyoso mo, sa pagka-mabuting tao mo, nakalimutan mo at hindi mo nabigyang pansin na dahil makasalanan po tayo, mapapahamak po tayo sa apoy ng impyerno, walang may kakayahang makapagligtas ng kanyang sarili, kaya kinailangan pumarito ang ating Panginoon Jesucristo. Siya po nagbuwis ng kanyang buhay at ang kanyang dahilan sapagkat walang po pwedeng ipangtubo sa kasalanan ng tao kundi ang kanyang dalisay na dugo. Kaya wag mong panghawakan ang mga bagay sa buhay mo. Ang panghawakan po natin ay ang Diyos. Amen? Correct your spiritual standing before God. Ang tama po, hindi natin kikilalanin yung sarili nating magagawa. Ang kilalanin natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So let us correct our spiritual standing. Check and clear it up, and then, itama po natin. Doon tayo sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Why? Because not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Sino raw po? But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Hindi po niya sinabi na ang pupunta at makatitiyak sa kaharian niya yung mga may reliyon, yung mga deboto, yung mga panatiko, yung pong mga mapagkawang gawa. Ang sinabi po ng Bible, yung gumaganap ng kanyang kalooban. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Diba kaya siya pumunta rito? Para tubusin po tayo? Para panampalatayanan po natin siya. Yung po sabi ng Bible Sa 2 Peter chapter 3, di po ba? Verse number 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon Diyos sa kanyang mga pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Di ba? Kundi mapagpahinuhod sa inyo. Ano ang sabi niya? Na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po coincidence ito. Hindi nyo nga po ako kilala Pero ito po ay niloob na pagkakataon ng Panginoon for you to hear this very important message. And this message is not about religion. This message is not about another religion. This message is about the teaching of God's Word patungkol po sa kaligtasan. Hindi po ang pagsapi ninyo sa amin ang makapagliligtas sa inyo, ni ang pagsapi sa kahit anong samahan. Wala pong ibang makapagliligtas. Ang tanging magtutuwid ng ating espiritual na kalagayan sa Diyos ay ang ating pong pananampalataya, ang pagtiyak ng ating kaligtasan sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ba yan ang magandang mensaheng marinig ng lahat? Hindi yung, ano ba ang relihiyong dapat kong sapian? Ano ba talaga ang dapat kong samahan? Diba? Kaya nga ang biro ko po kahit lahat ng religion, sapian mo. At baliktarin natin, sapian mo o ikaw ang sapian, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po yun Kasi mawawala ng kabuluhan ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo kung meron talagang religion na po pwedeng mag-claim na sa pagsama sa kanila, maliligtas ka. Hindi po pwedeng ganun. Diba? Parang wala pong kapararakan or walang kabuluhan, wala pong karunungan sa naging hakbang na magsasakripisyo pa ang Panginoong Jesus, samantalang pwede naman pala tayong masave sa ating mga sariling pamamaraan. Walang paraang makapagliligtas. Walang kahit sinong makapagliligtas. Walang kahit anong samahang makapagliligtas. Pero sa pagtutuwid ng ating spiritual standing, may Jesus na tanging tagapagligtas. Amen? At yan ang kailangan po nating lahat. Kaya mga kaibigan, sana po wag niyo pong isnabintong mensaheng ito. Sana po wag niyo pong baliwalain po ito. Ito pong mga kino-confront ng ating Panginoong Jesucristo ay mga tao na nangahawakan sa kanilang sarili, inaangkin na sila sa Diyos dahil sa human, reasons and masasabi nating merits.
But you know, ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsipaggaling ng mga may karamdaman? Hindi ba sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo at kami gumawa ng mga mahimalang gawa? Pero noon sabi, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Isang paalala po, hindi kailanman magiging tama at maitutuwid ang ating spiritual standing kung hindi po natin papahalagahan ang pananampalataya. Pansinin po natin muli ang ating teksto. Ang sabi po, mga minamahal, ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. Ang sabi ng verse number 37 or verse number 34, sa John chapter 8, verse number 37, I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me because my word hath no place in you. Yun po ang pakaiingatan natin. Yung salita ng Diyos, hindi mo na binigyan ng puwang sa puso mo. Kaya nga hanga po ako doon sa mga open-minded, na kahit na po meron tayong mga kinagis ng paniniwala, kahit na may kinabibilangan po tayong relihiyon, pero meron pa ring lugar na binibigyan natin ng pagkakataon na marinig natin ang mensahe and then makapag-isip-isip po tayo. Kasi ang magtutuwid po ng ating kalagayan ay ang pagbibigay po natin ng puwang sa puso po natin sa salita ng Diyos. Napakahalaga po. Kaya nga ang sabi po ng ating Panginoon sa kanila, diba? Sa verse number 43, why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Ang sabi po ng verse number 45, and because I tell you the truth, you believe me not. So, ibig sabihin po, kung hindi po sila mananampalataya, kahit kailan, hindi po magiging tuwid o tama ang ating pong espiritual na kalagayan. So, number 1, check and clear up your spiritual standing. Number 2, correct your spiritual standing. And then last but not the least, let us confirm our spiritual standing. Una po, linawin natin. Pangalawa po, itama natin. Pangatlo po, tiyakin natin. Okay? Narito po kasi yan eh. Ang magtutuwid po ng ating pong espiritual na kalagayan ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang punto lang, lahat ba ng nananampalataya o nagsasabing nananampalataya, totoong nananampalataya? So kaya let us confirm. Di po ba? So tiyakin po natin. Tiyakin po natin ang ating pong espiritual na katayuan sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ng verse number 47, ito po ang panukatan eh. Kaya hindi na kailangan po na, alam niyo po yun, yung magpatigasan pa tayo. Basta ang Diyos po ang nagsabi, ang Panginoong Jesus. Anong sabi niya sa verse number 47? He that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Mga kapatid, mga minamahal, let us confirm our spiritual standing sa ating pong Panginoon. Ano ba ang marapat? Una, sa John 1:12, dapat tiyakin po natin na tayo po ay kabilang sa mga sons of God. Amen? Or children of God. Sons or children of God. John 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So ang kailangan po, matiyak natin, tiyakin natin na anak na tayo ng Diyos. Paano po natin matitiyak na tayo po'y anak ng Diyos? Ayon po sa napakaliwanag na sinabi po ng John 1:12, ito po'y pananampalataya. Anong ibig sabihin? Paano po natin ipapakita, patutunayan yung ating pananampalataya sa pagtanggap sa Kanya? Kaya ang sabi po, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos sa makatwid bagay yaong nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Yung idea po ng pagtanggap sa Panginoon, ang ibig sabihin nun, pananampalataya. Diba?
na kapag ka po ikaw ay tunay na nanampalataya, hindi sa ginagawa mo, hindi sa magagawa mo, kundi sa ginawa ng ating Panginoon at tatanggapin mo siyang totoo sa iyong puso, ang sabi ng Bible, ibibilang ka na anak ng Diyos. Kasi ang problema na nakita natin dito sa ating pong pinag-aaralan, sila po'y nagke-claim na sila'y sa Diyos. Pero ang problema, hindi sila kine-claim ng Diyos. Katulad rin po nung Matthew chapter 7. Almost the same, ang concept. Na talagang mga umaasa sa Diyos sila. Kine-claim nila sa Diyos sila. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon. Di ba? Yun po yung maliwanag na sinabi ng talata eh. So kaya it is not enough for me to claim God or to claim na ako'y sa Diyos. It is very important for me to give weight on the claim of God. Is God also, di ba? Is claiming me? Ako ba'y inaangkin ng Panginoon? So napakahalaga po yung kanyang claim na dapat maging isa ka sa anak ng Diyos. At sasabihin ko po sa inyo, ang pagiging anak ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya na iyong tatanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. Liwanagin na po natin, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Si Hesus Kristo lang po ang kaisa-isang anak ng Diyos. Tayo po'y nilalang ng Panginoon. Pero hindi po tayo anak. Pero sa sino mang sa kanya'y mananampalataya, ibig sabihin yung tatanggap sa kanya, ang sabi po, ibibilang siya. Bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, yun ang kailangan nating tiyakin. Na anak tayo ng Diyos, hindi lang sa claim natin, kundi maging sa sinasabi po ng ating Panginoon. Ikalawa, diba? Natupa tayo ng Panginoon. John 10, verse number 27. John chapter 10. Ang sabi po, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. O iugnay nyo po. Diba? Iugnay nyo po sa sinabi ng John 8:47. Kasi sa John 8:44, Diablo pinakikinggan eh. Diba? Diablo ang tinutularan eh. Ginagaya eh. Sa verse number 47, ang sabi po, he that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Yun lang po ang pamantayan. Yun po ang panukatan. Kung sa Diyos tayo, dapat, mga minamahal, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung nire-refuse natin, nire-reject natin, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ang tawag sa iyo, unbeliever. Hindi ka mananampalataya. Kung hindi po tayo mananampalataya, ano po ang standing natin? Diba? Hindi tayo anak ng Diyos. Hindi tayo tupa ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, my sheep hear my voice. Yung idea po kasi nung hear na ginagamit sa Bible, ang kabuuan po nito, nakinig, sumunod, ginanap ang salita ng Panginoon. Pagtutuong sa Panginoon. That is the reason why we need to confirm our spiritual standing. Kahit ikaw na nakiklaim na Kristiyano ka na, magandang isipin mo, totoo ba ang pagka-Kristiyano po natin? I-confirm po natin yan. Diba? Ang tunay na anak ng Diyos, nananampalataya sa Panginoon o nanampalataya sa Diyos. Okay? Ang tunay na tupan ng Diyos, nakikinig sa Diyos. Di po ba? So, yun po ang dapat i-confirm natin, yung spiritual standing natin, na tayo po ay sons of God, isa sa mga sons of God, children of God, na tayo po ay sheep of God, at tayo po ay saints of God. Amen? Yan po ang tawag sa mga nanampalataya sa Panginoon. Mapapansin nyo po yan sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa mga local churches. Ina-address po niya yung mga mananampalataya na saints. Ano po? Na sila po ay mga banal sa Panginoon. Sa totoo lang po, hindi naman talaga tayo banal sa ating pong kalikasan. Pero kapag tayo po ay nanampalataya, maliwanag po na itinuturo po sa Bible na tayo po ay inaring ganap. Ang tawag doon, justification. Okay? Justification. Tapos po, pagka naman po binigyang pansin yung gawa ng banal na Espiritu sa atin na tayo po ay pinapaging banal, sanctified, pinapaging banal, ito po ay maliwanag na gawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tingnan niyo po ang isang halimbawa. Nung sumulat po si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang sabi po niya sa verse number 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi. So ang tanong po, mga patay po ba yung sinulatan niya? Hindi ba mga mananampalataya po yon? Yes.
Magandang maintindihan po natin na kapag tayo po ay tunay na mananampalataya, tayo po ibinibilang na hindi lang po anak ng Diyos, hindi lang po tupa ng Diyos, kundi binanal ng Panginoon. Kaya yun po ang dapat ma-consider po natin. So, sa message po natin, mga minamahal, 3 bagay ang ipinaalala ko sa inyo. Number 1, check and clear up your spiritual standing. Our spiritual standing. Number 2, let us correct our spiritual standing. Number 3, confirm our spiritual standing. Anak na ba tayo ng Diyos? Tayo ba'y tupa niya o banal ng Panginoon? Ang minamahal, napakahalaga po nito. Sa mga nagsasabi na tayo po yung mga Kristiyano, ito po sa conclusion natin, ang gusto ko ipaalala sa inyo. Kasi yun lang po ang sinabing direkta ng Panginoon eh. Sa Diyos ka, makikinig ka ng salita ng Diyos. Dahil dito, hindi nyo ako dinirinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, members ng mga churches natin. So, paalala po, tiyakin nyo po ang ating pong claim na tayo po'y sa Diyos ay hindi confusing. Tiyakin nyo po na hindi po ito conflicting or contradicting. Ang ibig sabihin po, mga minamahal, make sure na ako at ikaw na may pagtiyak na tayo po ay talagang anak na ng Diyos, tayo po'y mananampalataya, tayo po'y tupa ng Panginoon, binanal ng Panginoon. Sana po, hindi po nagiging confusing sa kanila. Yan po kasi ang kadalasang problema. Bakit siya? Sabi niya, Christian na siya, pero tingnan mo, hindi pa rin nagbabago yung ugali. Ayan, may conflict po eh. Nakaka-confuse po eh. Parang nagko-contradict po eh. Doon sa itinuturo. Kaya, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, siguro po, ang pinakadulo lang ng lahat ng ito sa ating pinag-uusapan, ang talagang final basis natin ay walang iba kundi ang Diyos. At ang importanteng nakita ko po, sa pinakapuso ng mensahe natin ngayon ay yung kahalagahan po na ating unawain ang ating pong kalagayang espiritual sa harapan ng Diyos. Understanding our spiritual standing, una sa lahat, sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ba'y tunay na mananampalataya? Ano po ang ating mga pinangahawakan? Ano po ang ating mga ipinapangahas? Nawa, hindi po tayo matulad sa kanila. Na ang kanilang ipinapangahas ay ang mga bahagi ng kanilang mga buhay at ginagawa. Sana po ang panghawakan at pagtiwalaan at pakinggan po natin ay ang Diyos at ang kanyang salita. Uulitin ko po, pag pinag-usapan po ang ating spiritual standing, we are all sinners before God. We are all spiritually dead and subject to punishment. Pero praise God, kung tayo po'y mananampalataya sa Panginoon, doon maitatama ang ating espiritual na kalagayan. Ang susi, pananampalataya. At ang tunay na mananampalataya, dapat po, meron po tayong pagtiyak. At ito po'y sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Magpapatunay na anak ka talaga ng Diyos. Tupa ka talaga ng Panginoon. At ikaw ay isa sa kanyang mga banal. Dapat po, mag-ingat sa ating buhay, na huwag maging confusing, conflicting, and contradicting ang ating claim na tayo po'y tunay na sa Panginoon. Sa mga kaibigan po natin na nakikinig po ngayon at kasama po naming nag-aaral, kamusta po tayo? Bakit hindi po natin bigyan ng pagpapahalaga ang aral na ito? Na ang ating pong dapat maintindihan ay ang main concern ng ating Panginoon. Hindi ko ano relihiyon mo, hindi kung gaano ka kabait, hindi yung mga merito na po pwede mong panghawakan bilang tao, kundi ang iyong kalagayan sa Kanya. Ikaw ba'y tumanggap na kay Jesus bilang iyong tagapagligtas? Ikaw ba, kaibigan, ay nanampalataya na sa Kanya? Kung hindi pa po, ito ang gabi na itinakda ng Diyos para sa iyo. Why not humble yourself before God tonight? At kilalanin mo na kailangan mo siya. Katulad po ng ginawa ng inyong lingkod. Kinilala ko po na kailangan ko ang Diyos. Hindi ang aking ginawa, hindi ang aking magagawa, kundi ang ginawa niya para sa akin. Ngayong sandaling ito, if you would like to open your heart to Jesus, naniniwala ka naman na makasalanan tayo, wala tayong kakayahang iligtas ang sarili natin. At ngayon, na-realize mo
Ang kaligtasan talaga, hindi sa kahit anong mga samahan, kundi sa tunay na pananampalataya kay Jesus. Bakit hindi ka tumiyak ng iyong kaligtasan ngayong gabing ito? Nais niyo po, sumunod po kayo sa panalangin ito ng tapat sa inyong puso. Gagabayan ko po kayo sa panalangin, tawagan po natin ang Diyos. Sa iyong lugar, minamahal sa sandaling ito, mataimtim na manalangin ka sa Panginoon para sa panalangin ng pag-amin, pagsisisi at pagtanggap. Ngayon, sandaling ito, if you would like to receive Christ in your heart, nakita mong dapat manampalataya ka sa Kanya, sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa maliwanag na aral ng banal na kasulatan. Inaamin ko po, kinikilala ko po na ako'y makasalanan, na wala pong kakayahan para iligtas ko ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At ngayong gabing ito, nakita ko na ang kaligtasan ay sa pananampalataya sa iyo. Kaya buong puso, Panginoong Jesus, pinananampalatayanan kita. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa akin ngayong gabing ito. Buong pananampalataya, Panginoong Jesus, ikaw ang aking tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal, kung tunay ang inyong pananampalataya, lalong tunay ang kaligtasang ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya ito lang po ang hangarin po ng ating pong gawain ito, ang maipalaganap ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong gabi, naniniwala po ako na ang Diyos ay nalulugod sa mga kumilala po sa Kanya. Kaya sa mga kapatiran, nais ko pong sabihin sa inyo, huwag niyong hayaan na ang buhay po natin ay maging confusing sa mga nakakakita po sa atin. Magliwanag po tayo at patunayan po natin na sa Diyos tayo sa lagit-lagi pakikinig at pagganap natin ng Kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega. Nagpapasalamat at naway patuloy po kayong makisama sa amin dito po sa gawain ito, Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Salita ng Diyos ang ipinapangaral, Diyos ang laging pinararangalan. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat.